Si Ofelia Santos, 29 Llanos, ay bagong talagang police officer na inatasang pumunta sa isang liblib na baryo sa bundok ng Negros Oriental. Walang gustong pumunta roon. Walang pulis na tumatagal ng higit sa 3 buwan. Ang dahilan? Tahimik. Sobrang tahimik. At may mga bulong-bulungan tungkol sa mga nilalang na hindi basta hayop at hindi rin tao. Ang tawag ng mga taga-baryo, Sigbin. Sa unang araw pa lang, napansin agad ni Ofelia ang kakaiba. Habang umaakyat sa baryo, halos walang tao sa kalsada. Lahat ng bahay may makakapal na bakod ng kawayan at bawat bintana may nakasabit na tuyong dahon, parang pangontra. Nang pagdating niya sa maliit na outpost ng pulis, sinalubong siya ng matandang barangay captain na si Aling Feli. "Ma'am Ofelia, bago ka?" Tanong ng matanda. "Opo, ako po ang magiging bagong assigned dito." Tinitigan ng matanda si Ofelia ng matagal. Hindi galit, hindi rin masaya. Para bang sinusukat siya. "Kung ganyan," wika ni Aling Feli, "kailangan mong malaman ang tuntunin ng baryong ito." "Tuntunin po?" "May 3. Una, huwag kang lalabas pagpatak ng 9:00 ng gabi. Pangalawa, huwag kang titingin sa ilalim ng mga bahay na nakataas. Pangatlo, kapag may narinig kang tila may gumagalaw sa paligid, huwag mong papansinin at huwag mong hahabulin." Napakunot ang noo ni Ofelia. "Bakit po?" Sumagot ang matanda na may mabigat na tono. "Dahil hindi mo sila habol at hindi mo sila kayang habulin." Hindi na sumagot si Ofelia pero ramdam niya ang malamig na hangin sa batok niya. Sa unang linggo, tahimik ang lahat. Walang krimen, walang reklamo, walang problema. Pero tuwing gabi, simula 9:00, biglang nagbabago ang baryo. Walang ilaw kahit sa isang bahay. Walang tao sa labas. Walang aso o manok na umiingay. At ang mga puno sa paligid, tila gumagalaw sa direksyon ng hangin na hindi niya nararamdaman. Isang gabi habang nagbabantay siya sa outpost, napansin niyang ang mga kabayo sa kulungan ay biglang nagtatakbuhan, parang may nakikitang panganib. Lumapit siya para tingnan, ngunit bago pa man siya makalapit, huminto ang lahat ng kabayo, sabay-sabay. Nakatingin ang mga ito sa kagubatan, hindi sa isang lugar, kundi sa 3 magkaibang bahagi, sabay-sabay. Parang may 3 nilalang sa loob ng gubat na hindi niya nakikita. Lumamig ang hangin. Kinabukasan, nakilala niya ang ilang residente. Tahimik ang mga ito, ngunit palaging may bakas ng pagod at takot sa mata. Isa sa kanila ay si Lita, isang batang ina. "Ma'am," sabi ni Lita, "kung kaya niyo pang umalis bago matapos ang unang buwan, gawin niyo na." "Bakit? Ano bang nangyayari dito?" Hindi agad sumagot si Lita, hanggang sa tuluyan siyang tumingin sa mga paa ni Ofelia, hindi sa mukha niya. Tila natatakot tumaas ang tingin. "Ma'am, dito, hindi lang magnanakaw ang problema, hindi tao ang problema." At kapag napili nila ang isang pulis, wala nang nakababalik sa bayan. Napatingin si Ofelia sa bundok, tahimik, ngunit hindi normal. Sa ika-10 araw niya, nagbago ang lahat. Habang nag-iikot siya sa baryo bandang hapon, napansin niyang maraming bahay ang may malalaking bakas ng paa sa lupa. Pero hindi pang tao, hindi pang hayop. Ang hakbang ay hindi pare-pareho. Minsan malayo, minsan sobrang lapit. Parang may nilalang na nakalakad ng patalikod o kaya naglakad ng padapa. Pero walang nag-iwan ng pawis, dugo o anino. "Bakit hindi niyo sinusumbong ito?" tanong niya sa isang residente. "Dahil hindi kami ang hinahanap nila," sagot ng babae. "Ang hinahanap nila ay ang bagong bantay." Napalunok si Ofelia. "Bakit ako?" "Dahil babae ka, mas malakas ang dugo mo. Mas naaamoy nila ang dugo ng babaeng malakas ang loob." Pagdating ng gabi, hindi mapakali si Ofelia. Hindi siya lumabas ng outpost, pero ramdam niya ang presensya ng kung anuman sa paligid. May mga paa sa labas,
Tahimik ang paglapit. Hindi niya naririnig, pero nararamdaman niya ang pagdampi ng bigat sa lupa. Ang lampara sa mesa niya ay unti-unting nanghina kahit bagong sindi. Tila may humihigop ng liwanag. At ang hangin sa loob ng outpost, nagkaroon ng amoy na katulad ng basang hayop at halamang nabubulok. Tumayo siya, kinuha ang baril at lumapit sa bintana. Hindi siya lumabas dahil bawal. Ngunit mula sa maliit na siwang nakita niya ang isang nilalang. Mababa ang katawan pero mabilis, mahabang binti na parang kinuyom na buto. Ulo na parang sa kambing ngunit baligtad ang posisyon. At ang mga mata, maliwanag at pulang-pula. Isa lang ang nakita niya, ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may dalawa pang gumagalaw. Hindi lumalapit, hindi rin lumalayo, parang nagbabantay. Para kay Ophelia, kinabukasan kinausap niya muli si Aling Feli. Kapitan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit ako? Bakit ang mga pulis hindi tumatagal? Huminga ng malalim ang matanda. Ang baryong ito ay hindi sa amin at hindi rin naming pag-aari. Ang kapayapaang mayroon dito sa umaga. Anong ibig mong sabihin? Ang lugar na ito ay tirahan ng mga nilalang na tinatawag ninyong sigbin. Hindi sila halimaw, tagabantay sila. Ngunit mayroon silang isang alituntunin. Ano iyon? Kapag may bagong pulis na babae na dumating, sinusuri nila ito. Kung matatag ang loob, pinoprotektahan nila. Kung mahina, kinukuha nila. Ang mga nawala bago ka, kinonsumo sila ng takot. Nanigas ang katawan ni Ophelia. Bakit ako hindi nila kinuha kagabi? Tumingin si Aling Feli sa kanya, may kakaibang paggalang sa mata. Dahil hindi ka tumakbo, hindi ka sumigaw, at hindi ka nagbukas ng pinto para labanan sila. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, Ophelia, pinili ka nila. Pinili para saan? Para bantayan ang baryo, kasama sila. Hindi ka nila papatayin, pero hindi ka rin nila palalayain. Namalukot ang sikmura ni Ophelia. Gaano katagal ako dito? 3 buwan, kung tatagal ka. At kung hindi, sila ang magpapasya kung ano ka magiging pagkatapos. Ophelia napatingin sa bundok. Ngayon niya napansin. Sa pinakataas, sa lilim ng mga puno, may 3 pares ng pulang mata na nakatutok sa kanya. Hindi nagtatago, hindi na nag-aalinlangan. Para bang inaangkin na siya.